Dahil sa inis ay bumaba ako sa elevator, hindi upang magparaya sa babae ngunit upang turuan ito ng leksyon. Thank you, Caitlin. Tura ng babae saka muling ngumiti ng pilit. Hindi ko mapigilang mapangisi na makita ko ang gulat sa kanyang mukha nang iharang ko ang aking paa sa may pinto ng elevator upang hindi iyon tuluyang sumara. Caitlin! Inis nitong tawag sa aking pangalan. Mas lalo namang hindi ito handa sa sumunod kong ginawa. Hinablot ko ang kanyang kamay at marahas na hinila hanggang sa tuluyan itong mapalabas ng elevator. Kasunod noon ay ako naman ang pumasok. Mabilis kong pinindot ang button upang sumarang elevator. Ngumiti pa ako rito, saka kumaway habang sumasara ang pinto. First day, and you already made an enemy. Pabulong na tura ni Sandra sa akin. Nung unay hindi ko mawari sa kanyang tinig kung galit ba ito o hindi. Ngunit nakumpirma kong hindi. Nito ikinagalit ang aking ginawa dahil nang lingunin ko ito ay malawak ang kanyang ngiti habang naiiling. Bukod sa malakas na halakhak niya kagabi ay ngayon ko lamang napagmastang mabuti ang kanyang matamis na ngiti. Tila ilang libong beses na mas gwapo ito kapag nakangiti. She's not my enemy. She's not even worthy of being my enemy. Besides, she deserves it. Wala kasi siyang manners. Tugon ko. Nanatili na lamang natahimik si Sandro at hindi na nakipagtalo pa. Samantalang hindi naman nakaligtas sa akin ang mahinang bulungan sa akin likuran. Hindi ko man lubusang naririnig ang kanilang pinag-uusapan ngunit may hinala ako na ako ang paksa ng kanilang bulungan. Sa halip na pagtuunan ng pansin ay minabuti ko na lamang na huwag iyong pansinin. Sigurado naman akong kahit anong gawin at sabihin ko ay may masasabi pa rin ang mga ito sa akin. Mas mabuti nang hayaan ko lamang ang mga ito. Mas pinili ko na lamang huwag magpa-apekto sa kanilang mga bulungan. Ilang saglit pa'y narating namin ang palapag kung saan nandoon ang opisina ni Sandro. Halos iilan na lamang kaming bumaba doon dahil iilan lang din naman ang natitira doon. Dahil karamihan sa mga nakasakay kanina ay sa lower floor nag-uopisina. Habang sa top floor naman ay ang opisina na may-ari ng kumpanya at mangilan-ngilan sa ibang empleyado. Nagtungo na sa kanya-kanya mga opisina ang ibang kasabay namin bumaba na elevator, habang si Sandro naman ay naglalakad patungo sa kanya opisina. This will be your office. I already told the HR about your situation. I told them your made-up story about suffering from amnesia. Paliwanag nito. Here's the landline. Local numbers for different offices are already there. Even my line. Call me if you need anything or if you have any other question. Sad nito. Okay. Payak kong sagot. By the way, when are we planning to start the business proposal for the Dubai project? Usisa ko. Let yourself settle first. Then tell me whenever you're ready. That will work. Matapos sabihin iyon ay tumalikod na ito at pumasok sa loob ng kanyang opisina. Nang mawala ito sa aking paningin ay saka ako nagkaroon ng pagkakataon na muling sipatin ang lamesa ni Caitlin. Naroon pa ang ilan sa mga gamit dito, pati na rin ang picture ni Carla na nakapatong sa ibabaw ng kanyang lamesa. Sinimulan kong buklatin at tingnan ang mga papel doon. Nagbabaka sakali ako may makukuha kong clue tungkol sa pagkatao ni Caitlin. Girl, bentang-benta ka sa baba. Tawag ng pansin ni Alan sa akin nang makalapit ito sa akin lamesa. Huh? I don't know what you're talking about. Tugon ko dito. Kalat na sa floor namin ang ginawa mong eksena kay Christine kanina sa elevator. Talk of the town ka na, bakla. Amazing. Natatawang saan nito. Ha? Ano namang amazing doon? Maldita kasi siya kaya pinatikim ko lang siya nang nararapat sa kanya. Wika ko. Yun na nga ang amazing doon. Dati-rati, hinaayahan mo lang na ganunin ka ni Christine. Kahit anong kademonyetahan ang gawin ng babaeng yun sa'yo, hindi ka lumalaban. Ang katwiran mo, ayaw mo ng gulo. Ay naku, buti naman at natauhan ka na. Kailangan mo lang palang magka-amnesia para matuto kang lumaban. Push mo yan, girl. Keep it up. Mahabang litanya nito na sinamahan pa ng palakpak. So, that's how people in this place treated Caitlin. I'm glad that it was me who were in that elevator a while ago. I can't bear to think that what would happen if it was the real Caitlin who was in that position. I bet she would quietly step down the elevator and wait for the next. Kahit pa siya naman talaga ang nauna.
Unti-unti nakikilala ko kung anong klaseng tao si Caitlyn. Base sa ilang impormasyon na nasagap ko ngayong araw. Mukhang mabait na tao si Caitlyn. Yun nga lang, sa sobrang bait ay madalas nang naaabuso. I think I should have this opportunity to know Caitlyn more through her colleagues. Baka sa ganitong paraan ay magkakaroon ako ng ideya kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Siya nga pala, andito ako para i-turn over sa iyo mga schedules ni Sir Sandro. Alam ko may sakit ka pa kaya tuturuan na rin kita ng mga basic na dapat gawin bilang sekretarya ni Sir Sandro. At kung may mga tanong ka naman, huwag kang mahihiyang magtanong, okay? Matamis akong umiti bago tumugon. Thank you, Alan. You're welcome. Tumugon din ito ng isang matamis na ngiti. Okay, start na tayo? Marahan akong tumango bilang pagsang-ayon. Seryoso ko nakikinig sa bawat sabihin ni Alan. Gusto kong maintindihang mabuti ang kalakaran sa opisinang ito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili sa katawan ni Caitlyn at kung makababalik pa ba ako sa dati kong buhay. Kaya hanggat maaari kailangan kong ayusin ang bawat hakbang na aking gagawin. Ayoko din namang masira ang buhay ni Caitlyn kung sakali mang bumalik na kami sa kanya-kanya namin buhay. Nagets mo ba? Kapag may tanong ka, tawagan mo lang ako. And yan naman ang local number ng HR. Hanapin mo lang ako. Wika ni Alan matapos nitong ipaliwanag ang lahat ng dapat kong malaman. Maraming salamat. So far, I'm getting the hang of it. But I'll make sure to call in case I have other questions. Nakangiting turan ko. Nanguwi ito matapos kong magsalita. Why? What's wrong? Usisa ko nang mapansin ko ang pagkalukot ng kanyang mukha. Hindi pa rin ako sanay sa pagiging Inglesera mo. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Nagka-amnesia ka lang ba talaga o may ibang nangyari dyan sa utak mo? Mahina ako natawa dahil sa kanyang sinabi. Siguro dapat ko rin munang baguhin ang paraan ko ng pagsasalita upang hindi ako masyadong makakuha ng atensyon. I need to be careful with my every move. I'm fine. Okay lang ako. Medyo naninibago lang siguro ko dahil hindi ako pamilyar sa lugar at walang kakilala dito bukod sa'yo. At Sir Sandro. Ang kaninang lukot nitong mukha ay agad na lumambot. Grabe rin talaga nangyari sa'yo, no? Napakawalang hiya talaga ng sumagasa sa'yo. Hindi man lang huminto para tingnan ka. Mabuti na lang at may nakakita sa'yo at nakatawag agad ng ambulansya. Wika nito. May update na ba mula sa mga pulis tungkol sa nangyari? Hindi ko alam kung bakit siya ang tinatanong ko sa mga bagay na ito. Hindi pa kayo nagkakausap ng nanay mo at ng mga kapatid mo? Saglit ako natahimik. Paano ko ba ipaliliwanag sa kanya nangyari? Medyo magulo pa kasi sa bahay. Hindi na namin nagagawang pag-usapan na nangyari matapos kong magising sa ospital. Payak kong tugon. Yung bayaw mong hilaw na naman na may kasalanan ano? Ewan ko naman talaga dyan sa ate mo at hindi magawang iwan-iwanan niyang abusado niyang asawa. Komento nito. Ay, sorry. Alam ko namang sensitive ka pagdating sa mga kapatid mo. Hindi ko lang talaga mapigilang mag-comment sa tuwing naalala ko mga kwento mo tungkol dyan sa siraulo mong bayaw at sa ate mo. Hingi nito ng paumanhin nang mapansin niya ang paglungkot ng aking mukha. So Caitlyn and Alan was that close? I think I would learn more about Caitlyn through him. Napabuntong hininga na lamang ako nang maalala ko ang kalagayan sa bahay ni Caitlyn bago ako umalis. Kahit hindi ko sila kaano-ano ay hindi ko maiwasang mangamba sa kalagayan nila. Pakiramdam ko'y responsibilidad ko na din sila. Hindi man ako ang tunay na Caitlyn pero alam kong iyon ang dapat gawin. Huwag mong isipin yun. Masaya ako na may nasasabihan ako ng mga ganitong problema. Tugon ko sa huli nitong sinabi. Ay siya, tama na nga muna yan. Ang aga-aga puro tayo drama. He said to lighten up the mood. Mabuti pa kaya ilibot kita sa opisina para naman maging pamilyar ka ulit. Suwestyon nito. That would be a great idea. Nakangiting turan ko. Magpapaalam lang muna ako kay boss. Wika ko sa kainangat ang receiver ng telepono. Ilang ring pa lamang ay agad nang sumagot ang nasa kabilang linya. I'll just tour around the office. Call me if you need anything. Said ko nang sumagot ito. Do you have your phone that I gave you? Tanong nito. Yes. Okay. Maikli nitong sagot bago ibinaba ang telepono.
Ganoon din ang aking ginawa saka inayos ang aking lamesa bago tumayo. Let's go? Aya ko kay Alan. Napakunot ang aking noo nang mapalingon ako sa gawin ni Alan at makita ko ang pagkalaglag ng kanyang panga. Are you okay? Ano nangyari sa'yo? Usisa ko. Eksirada itong lumunok saka muling ibinuka ang bibig na tila ba gulat na gulat. Sa pagkakataong ito ay ako naman ang naguluhan sa inaasal nito. May problema ba sa mukha ko? Muli kong tanong. Girl, sino ba sumapi sa'yo at bigla ka naging ganyan? Tura nito nang makabawi ito sa pagkagulat. At first, I thought he was referring to me as I used Caitlin's body. Ang buong akala ko ay naniniwala na ito na hindi nga ako ang tunay na Caitlin. Kagaya ng narinig nito sa lobby ng opisina ng Prime Construction nung una kaming nagkita. Ngunit agad din akong naliwanagan nang muli itong magsalita. Ganyan ka makapag-usap sa boss natin? Take note, hindi lang basta boss ha, girl? Yan kaya ang may-ari ng lupa at gusaling kinatatayuan mo. Okay ka lang? Close kayo? Pabiro nitong saad. Pilit akong ngumiti. Gaya nga ng sabi ko, medyo naninibago pa ako. Hayaan mo na, huwag mo nalang pansinin. I'm sure na may babalik din ako sa dati kapag bumalik na ang memorya ko. Pagdadahilan ko. Umangat ang kanyang balikat at tila agad namang tinanggap ang dahilan ko. Tara na. Aya kong muli dito. Bago kami nagsimulang maglakad ay may pahabol pa ito. Pero in fairness din naman kay Sir Sandro, napaka-understanding niya ha. Biruin mo, hinahayaan kanyang kausapin mo siya ng ganoon? Dahil siguro, inaalala niya din ang kalagayan mo. Saka mabait naman talaga yang sa Sir Sandro sa mga empleyado. Siya pa nga nagbayad ng hospital bills mo eh. Bahagi ako nagulat sa ulo nitong sinabi. Mas lalo tuloy lumakas ang kutob ko na mayroong ibang namamagitan sa kanilang dalawa ni Caitlin. Tila may kumurot sa aking puso habang iniisip ang bagay na iyon. Kahit anong pigil ko, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkainggit sa tuwing mababanggit ang tungkol kay Caitlin at Sandro. Pinilit kong alisin ang mga iyon sa aking isip. Pinili ko na lamang na pagtuunan ng pansin ang aming ginagawa. Ilang oras ding halos ang itinagal namin sa paglilibot. Itinuro din sa akin ni Alan kung saan ang iba't ibang departamento upang malaman ko kung saan pupunta kung sakaling kailanganin ko. Muli din niya akong pinakilala sa mga tao doon kasama na ang babaeng nakainitan ko kanina sa elevator na nagngangalang Christine. I'm not sure if it was just me or there was really something fishy going on about this girl named Christine. Pakiramdam ko, sa kabila ng matamis niyang ngiti tuwing nakakaharap siya sa akin, ang may itinatago itong hindi magandang ugali. The thing about doing business with different kind of people in all walks of life, I tend to learn how to read people's body language. And this girl reeks envy all over her body. I'll make sure to look out for while I'm here. Nang halos patapos na kami sa aming paglilibot ay bumalik na kami sa aking lamesa. Hindi pa man kami lubusang nakakarating sa aking lamesa nang salubungin kami ng isang babae. Oh, Tessa, anong ginagawa mo dito? Masiglang bati ni Alan dito. By the way, Caitlin, this is Tessa. Siyang receptionist natin sa baba. Pakilala nito. Nice to meet you, Tessa. Pasensya ka na. I'm sure magkakilala na tayo pero pamilyar ka naman siguro sa nangyari sa akin. Wika ko. Yeah? I heard. I'm sorry about what happened. Wika nito. Siya nga pala, kanina pa ako tumatawag sa lamesa mo kaso walang sumasagot. Dagdag nito. Sa akin? Bakit? Takang tanong ko. Kanina pa kasi may naghahanap sa'yo sa baba. Makulit eh. Ayaw umalis. Emergency daw. Kailangan ka daw niyang makausap. Ha? Sino daw? Kapatid mo daw eh. Ayun, kanina pa naghihintay sa baba. Dumaan muna ako dito. Total lunch break ko naman. Para masabihan na kita kasi kawawa naman. Kanina pa yung naghihintay. Saad nito. Sige. Maraming salamat, Tessa. Bumaling ako kay Alan para magpaalam. Bababa muna ako para puntahan ang kapatid ko. Baka kasi kung ano na yun eh. Sige, samahan na kita. Total lunch break na rin naman. Wika nito. Marahan akong tumango bilang tugon. Sabay na kaming sumakay ng elevator upang magtungo sa kapatid ko.
Nang makababa ako sa lobby ay agad ko natanaw ang kapatid na tinutukoy ni Tessa. Kasalukuyang nakaupo si Carla sa mahabang sofa na nasa may gilid ng lobby ng gusali. Agad na tumayo si Carla mula sa pagkakaupo nang matanaw niya ako naglalakad papalapit sa kanya. "Oh Carla, what are you doing here?" Masigla at nakangiting bati ko dito. This child has been nothing but good to me since I wake up. I feel like I owe something to her. Mabilis na napalis ang ngiti sa aking labi nang bigla na lamang niya akong niyakap at sumubsob sa aking dibdib. Naramdaman ko ang marahang pag-alo ng kanyang balikat kasabay ng mahinang paghikbi. Kumunot ang aking noo dahil sa pagtataka at lumukso ang aking puso dahil sa hindi maipaliwanag na kaba. Pakiramdam ko'y may hindi tama. Sa ilang beses naming magkausap, simula nang magising ako sa ospital, ay bakas agad ang pagiging matatag nito sa kabila ng lahat. "Ano nangyari?" Gulat kong tanong dito. Hinawakan ko ang kanyang mukha sa aking mga palad at marahang inangat iyon upang magtama ang aming paningin. "Ate!" Tanging salitang lumabas sa kanyang bibig habang patuloy ang paglandas ng luha sa kanyang mga pisngi. Pagkatapos noon ay muli niyang isinubsob ang kanyang mukha sa aking dibdib. Napalingon ako kay Ala na katulad ko'y nahihiwagaan din sa nangyayari. Hinayaan ko na lamang muna itong umiyak habang hinahaplos ko ang kanyang buhok. Nagpa siya kung hintayin na lamang na kumalma ito bago ko muling tanungin. Bahagya na kaming pinagtitingan ng mga dumadaan. Lunch break na kasi ngayon kaya dagsa ang mga tao sa lobby ng mga oras na iyon. Mas mabuti pa siguro umakyat na muna tayo sa taas. Ikuha mo na lang muna ng visitor's ID ang kapatid mo para makaakit siya doon. Suwestyon ni Alan nang mapansin din ito na bahagya na kaming nakakaagaw doon ng atensyon. Marahan akong tumango bilang pagsang-ayon. Saglit ako nagpaalam kay Carla, saka nagtungo sa reception upang mag-request ng visitor's ID para sa kapatid ko. Iniwan ko na lamang ang ID ko kapalit ng visitor's card na ibibigay nila. Pagkatapos kong makuha iyon ay agad kong binalikan sina Carla at Alan na kasalukuyang nakaupo sa mahabang sofa. "Let's go." Aya ko sa mga ito nang makalapit ako. Agad kaming naglakad at nagtungo sa elevator paakyat sa aming opisina. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakarating na kami sa palapag kung saan nandoon ang opisina ni Alan. Mas pinili ko doong magpunta kaysa sa aking opisina. Dahil nga lunch break ay walang masyadong tao sa cubicle kung saan ang lamesa ni Alan. Nagtungo kami doon at saka naupo. "Are you ready to talk now?" Umpisa ko. Nakaupo si Carla sa isang maliit na office chair, habang ako naman ay nakaupo din sa office chair at nakaharap sa kanya. Si Alan ay nanatiling nakatayo sa akin tabi at nakaharap din kay Carla. Saglit muna itong tumingin kay Alan na tila ba nagdadalawang isip kung sasabihin ba nito ang kanyang problema o hindi. "Don't worry about Alan. He's a friend." I reassure her. "Ate," umpisa nito. "Pwede bang sa'yo na lang ako tumira? Isama mo na lang ako, please." Wika nito bago muling humagulhol. "Why? What happened?" Takang tanong ko dito. Sigurado ako may nangyari na naman sa bahay kaya ito nandito ngayon. "Ate, si Kuya Albert kasi." Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin ay nag-uumpisa ng kumulo ang dugo ko. Siguraduhin lang ng lalaking iyon na wala siyang ginawa kay Carla dahil kung hindi, baka kung saan nalang pulutin ng lalaking iyon. Sister or not, I won't let something bad happen to Carla. "Anong ginawa sa'yo ng lalaking yun? Sabihin mo sa akin. Umanda siya sa akin." Gigil kunturan. Si Kuya Albert po kasi." Tila hindi nito magawang sabihin ang nangyari. Naintindihan ko ito. Kung sakali mang merong ginawa ang lalaking yun sa kanya, siguradong mahirapan itong magsalita dahil sa trauma. "You can tell anything, Carla. Nandito lang sa ate. Hindi kita pababayaan." Wika ako sa kamarahang hinaplos ang kanyang pisngi. Saglit itong tumitig sa akin. Tila ba hinahanap nito ang senseridad sa akin sinabi. At nang bahagya itong mapanatag ay nagsimula na ulit itong magsalita. "Nung una po, nahuli ko lang siya sumisilip sa banyo sa tuwing maliligo ako. Pero kanina, nagpumilit na siyang pumasok sa loob ng banyo.
Mabuti na lamang po't nakatakbo ko. Tura nito. Halos manikip ang aking dibdib sa labis na galit. Ngayon pa lang ay gusto ko nang kumuha ng baril at ubusin ang isang kahan ng bala sa katawan ng walang hiyang lalaking iyon. Have you told anyone about this? Tanong ko. Kumunot ang noon nito. Marahil ay sa pagtataka. Agad ko namang nakuha ang tumatakbo sa kanyang isip. I'm sorry Carla, pero wala pa rin kasi ako maalala kaya hindi ko alam kung ano mga nangyari bago ang aksidente. Paliwanag ko. Noong una po ikaw lang, pero simula nung aksidente ka, sinusumbong ko na rin po siya kay nanay sa tuwing mahuli ko siyang sumisilip sa banyo. Kaya lang, humugot mo na ito ng isang malalim na buntong hininga bago nagpatuloy. Sabi po ni nanay, takpan ko na lang daw yung butas kapag maliligo ko. Hindi naman daw po siguro gagawa ng masama si Kuya Albert. Halos manginig ang laman ko habang nakikinig sa kwento ni Carla. How about what happened a while ago? Kanino ka nagsumbong? Kay Ate Ami po. Kaya lang nagalit po siya sa akin. Sinabihan niya pa po ako nagsisinungaling at sinisiraan ko lang daw po ang asawa niya. Sad nito. That bitch! Inis kong sad. Come on, let's go back there. Wika ko saka mabilis na tumayo. Po? Gulat na turan ni Carla. Bakas ang takot sa mukha nito. Halatang na-trauma ito sa nangyari. Seeing how scared she was by the mere mention of that house, I know for a fact that I will never let her stay in the house for even a day. Babalik tayo sa bahay mo para kunin ang lahat ng gamit mo. I will never let you stay with that god-awful family. Kung ayaw nilang palayasin na lalaking yun, tayo ang aalis. Wika ko. Hinawakan ko ang kamay ni Carla sa magkahawak kamay na naglakad. Girl, sigurado ka na ba dyan sa plano mo? Pabulong na tanong ni Alan. Napahinto naman ako sa paglalakad dahil sa kanyang tanong. I feel like he knows something that I don't. Sandali akong bumaling kay Carla. Carla, go back and sit there for a while. Mag-uusap lang kami ni Alan. Wika ko, saka itong initian. Nagpapalit-palit muna ito ng tingin sa pagitan namin dalawa bago marahang tumango at sumunod sa aking sinabi. Nang bahagya na itong makalayo ay saka ako muling humarap kay Alan. What do you mean? Do you know about this? Usisa ko. Bumuga muna ito ng hangin bago sumagot. Naikwento mo na ito sa akin dati. Alam kong matagal mo na rin talagang gustong umalis sa bahay na iyon pero hindi mo magawa dahil wala ka pang ipon at sapat lang ang kinikita mo para sa pagpapaaral ni Carla. Kapag umanap ka na mauupahan, dadagdag yun sa gastos mo. Paliwanag nito. Don't get me wrong, gustong gusto ko na din umalis ka sa bahay na yun. Gusto ko lang makasiguro kung may plano ka ba bago ka magdesisyon. So, that's the reason why Caitlin didn't left that house even after she knows about what that bastard was doing to her sister. Kung kinakailangan namin matulog sa kalsada para lang makaalis sa bahay na iyon at malayo sa demonyong lalaking iyon, gagawin ko. Turan ko, matapos kong marinig ang sinabi ni Alan. Let's go, Carla. Baling ko sa dalagita. Sasamahan ko na kayo. Alok nito. Hindi na, Alan. May trabaho ka pa. Ayoko namang malagay ka sa alanganin dahil sa pagtulong mo sa amin. Kaya ko na to. Wika ko. Hay, teka. Habol ko sabay dukot ng aking cellphone mula sa aking bulsa. Here, put your number here. Tatawagan kita kung sakaling kailangan ko ng tulong. Saad ko. O siya, sige. Basta mag-iingat ka. Hindi mo kabisado ang tumatakbo sa isip ng siraulong iyon. Baka kung anong gawin sa'yo pagpunta mo doon. Wika nito. Huwag kang mag-alala. I can handle myself. Turan ko, saka itong initian. Okay, tumawag ka lang kapag kailangan mo ng tulong. Pahabol pa nito. Siya nga pala, alam ko may utang pa ako sa'yo pero okay lang ba kung manghiram ulit ako sa'yo ng pamasahe namin? Hindi ko kasi maalala ang password ng ATM card ko kaya hindi ko ma-withdraw ang laman. Mahaba na listahan mo sa akin ha? Pabirong wika nito. Don't worry, babawi ako sa'yo. Sad ko saka ito muling initian. Sus, joke lang. Basta bayaran mo ako kapag nagkapera ka na. Subukan ko din i-request sa payroll natin ng tungkol sa card mo para magamit mo naman.
Talaga? You can do that? Gulat kong saad. Malaking tulong iyon sa akin kung sakali magkaroon ako ng access sa pera ni Caitlin. Papalitan ko na lamang ang kung anong magagastos ko kapag bumalik na sa dati ang lahat. Hindi ko alam ang process ng payroll department pero susubukan ko. Valid naman ang reason mo dahil sa medical condition mo. That would be a great. Alan, thank you so much. Saad ko. Sige, mauna na kami. Paalam ko sa mabilis na nagtungo sa elevator at muling bumaba sa lobby. Dahil sa bilis ng pangyayari ay nawala na sa isip kong magpaalam kay Sandro. Mamaya ko na lamang ito tatawagan kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Makalipas lamang ang ilang oras ay nakarating na kami sa tirahan ni na Caitlin at Carla. Nang makalapit sa bahay ay hindi na ako nag-abalang kumatok. Walang babala kong binuksan ng pinto. Bakas na bakas ang gulat sa mukha ni Amy at Albert nang buksan ko ang pinto. Kasalukuyang nasa sala ang mga ito kasama ang kanilang ina. At nagsama ka pa talaga ng kakampi? Mataray na bungad ni Amy sa amin. Ang ina nila ay nanatiling tahimik lamang sa isang sulok at nagmamasid. Sige na Carla, kunin mo na mga gamit mo. Utos ko sa dalagita na agad namang sumunod. Dumiretso ito sa loob ng silid. Tumas lamang ang aking kilay na makita ko ang pag-igting ng panga ni Amy dahil sa galit. Habat, ang kapal din naman talaga ng mukha mo ano? Nagmamalaki ka na? Mataray nitong saad. Mapakla akong tumawa. This is nothing to do with you and has everything to do with you and your psycho husband. Hoy, wag mo ako maingis-ingis dyan ha. Nagising ka lang mula sa pagiging comatose mo. Akala mo kung sino ka na? Wika nito habang dinuduro ako. Baka nakakalimutan mong baon kami sa utang ng dahil sa pagpapa-ospital sa'yo. Pagkatapos ikaw pa itong may ganang magmalaki? Napakawalang utang na loob mo naman ata. Sarkastikong saan nito. Give me your number. Mataray kong saad. Saglit itong natigilan. Bagamat naguguluhan ay ibinigay pa rin naman ito ang aking hinihingi. Makalipas ang ilang saglit ay pinindot ko ang numerong ibinigay nito sa cellphone na bigay ni Sandro. Tinawagan ko ang number na iyon. Makalipas ang isang ring ay agad ko na ring iyong ipinatay. That's my number. Kung may naniningil sa'yo, ibigay mo ang number ko at ako ang kulitin nila. Saad ko. Hindi naman ito agad nakapagsalita at tila naguguluhang nagpabalik-balik ng tingin sa akin at sa numerong naka-flash sa screen ng kanyang cellphone. Ilang saglit pa ay lumabas na si Carla. Bitbit ang ilang bag ng kanyang mga damit at gamit sa eskwela. Hindi ka alis, Carla. Malakas na sigaw ni Amy. Kasunod noon ay marahas niyang hinablot ang mga gamit nitong bitbit. Walang aalis. I will bring Carla with me. I won't let her stay with you, knowing that she might be in danger. I purposely looked towards Albert after saying that. Mapakla itong tumawa. Naniniwala ka sa kasinungalingan ng batang yan? Ipapansin lang yan. Hindi yun magagawa ng asawa ko. Giit nito. Bumaling ito kay Carla sa kaakmang susugurin. Ikaw bata ka? Napakasinungalin mo talaga. Sigaw nito. Ngunit bago pa man ito makalapit kay Carla, ay mabilis kong iniharang ang aking sarili sa pagitan ng mga ito. Agad namang natigilan si Amy sa pagsugod at nagdalawang isip sa susunod nitong kilos. I don't care what you do with your life. Kung gusto mong sirain ang buhay mo, kasama niyang walang kwenta mong asawa, go ahead. Suit yourself. Pero hindi ako papayag na malagay sa alanganin ng kapatid ko dahil sa katangahan mo. Kaya kung ayaw mong ipakulong ko pa yung tarantado mong asawa, let us live peacefully. Tila naman natauhan ito dahil sa huli kong tinuran. Alam kong may alam ito sa totoong nangyayari at pinagtatakpan lamang ang kanyang asawa. Kaya naman ganoon na lamang ang takot sa kanyang muka nang banggitin ko ang tungkol sa pagpapakulong ko dito. Knowing that Amy knows what was happening makes me even more eager to remove Carla from these premises. Nang wala na ako marinig na sagot mula kay Amy, ay bumaling ako muli kay Carla. Well, go ahead. Kunway paalam ko pa sa mga ito bago tuluyang tumalikod. Sige, lumayas kayo. Hindi namin kayo kailangan. Mga walang utang na loob. Pahabol pang sigaw ni Amy. Hindi ko na ito pinatulan at lumabas na lamang ng bahay. Tinulungan ko si Carla na buhatin ang kanyang mga gamit. Nakakailang hakbang pa lamang kami nang muli ako makarinig ng boses.
Caitlin! Anak! Tawag nito. Nang lingunin ko ang pinagmumulan ng tinig ay natagpuan ko nakatayo sa labas ng pinto ang kanilang ina. Kung kukumbinsin niyo lamang po akong huwag isama si Carla, huwag na po kayo mag-abala. I'm going to bring her with or without your permission. Bungad ko dito. Bahagi ako na konsensya ng mabakas ko ang lungkot sa kanyang mukha. I think I've been too harsh on her. Hindi kita pipigilang isama si Carla, anak. Ang totoo ay nagpapasalamat ako at nagdesisyon ka ng iwan ang lugar na ito. Tura nito bago malungkot na ngumiti. Pero hindi ko maaaring iwan ang kapatid mo dito. Kailangan ko siyang bantayan dahil baka kung anong mangyari sa kanya sa kamay ng lalaking iyon. Mas lalo lamang ako nagsisi dahil sa aking panghusga sa kanilang ina. Siguro nga ay may mga bagay akong hindi maiintindihan na tanging ang mga ina lamang ang makakaintindi. With different circumstances, I bet she would be a great mother. Kayo pong bahala. Lumingon ako kay Carla at humingi ng isang pirasong papel at ballpen mula dito. Kinuha ko ang aking cellphone at hinanap ang number doon. Sinulat ko yun sa papel sa inabot sa matanda. Ito po ang number ko. Tawagan niyo lang po ako kapag may problema. Salamat anak. Mag-iingat kayo. Alagaan mo mabuti ang kapatid mo. Pasensya ka na't hindi ko magawa ang mga tungkulin ko sa inyo bilang ina. Her voice slightly cracked as she lowered her head to hide away her tears. Hindi ko alam kung anong dapat ko maging reaksyon dito. She's not my real mother but I can feel her burden. Otomatikong kumilos ang aking katawan saka ipinaloob ito sa isang mahigpit na yakap. Huwag po kayo mag-alala. Simula ngayon, ako na pong bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Wika ako habang marahang hinahagod ang kanyang likod. For now, this is my family. I have to protect them at all cost. Pumasok kami ni Carla sa loob ng convenience store. Ilang metro ang layo sa kanilang tinitirhan. Alam ko nagpadalos-dalos ako sa akin naging desisyon pero wala akong pinagsisisihan. Thinking about what to do next after preventing what seems to be a big disaster is a good problem. Kailangan ko lamang magkaroon ng konting pagkakataon para makapag-isip ng mabuti kung anong susunod kong gagawin. May konting pera pang natira sa perang ibinigay ni Alan kanina. Hindi iyon kalakihan ngunit sapat lang upang makasakay kami patungo sa susunod naming destinasyon. Nang makapasok kami sa loob, ay agad kaming nagtungo sa bakanteng lamesa at saka naupo sa silyang nasa harap noon. Nagugutom ka ba? Tanong ko kay Carla. Matapos kong ilapag sa sahig ang bitbit naming bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Tila nahihiya itong tumango kasunod ng marahang pagyuko. Hinaplos ko ang kanyang buhok saka nagtungo sa shelves kung saan nandoon ang mga ready to eat food. Mabuti na lapang ay may mga abot kayang pagkain doon. May hina ako natawa nang makita ang presyo ng ready to eat sisig doon. Sa halagang 30 pesos, may kanin at ulam ka na. Hindi ko akalain na darating ang pagkakataon na kailangan kong tumingin sa presyo bago ko bilhin.